Matthew chapter 28, verse number 1 to verse number 8. At pag nakita na po natin, sabihin po natin, Amen. Today is Resurrection Sunday. Pag-aalala po natin, last time, pinaalala natin yung kamatayan ng Panginoon. Ngayon naman, alalahanin natin ang kanyang muling pagkabuhay. Verse number 1, and you will read verse number 2. In the end of Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee, there shall ye see him, lo, I have told you. Verse 8 altogether. And they departed quickly from the sepulchre with fear and joy, and they began to proclaim his disciples' word. Father, we thank you for this day. May you bless us, speak to our hearts by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. We praise the Lord this morning, and today is our Resurrection Sunday. Pinaalala natin, last Sunday we talked about the death of the Lord Jesus Christ, His crucifixion. And in 3 days, siya po ay nabuhay muli. Maraming debate about resurrection of the Lord Jesus Christ and His death. Merong nagsasabi na si Lord namatay ng Wednesday, si Lord namatay ng Thursday, si Lord namatay ng Friday, ano man yan. And then, the truth is, namatay si Lord. And then, not only that, nabuhay ang Panginoon. Namatay man siya Wednesday, Thursday, or Friday, mag-away-away man yung mga pastor, ang importante, namatay siya para sa iyo at para sa akin, at higit sa lahat, nabuhay siya muli Sunday, first day of the week. Kaso nga lang, tayo mga Pilipino, sobrang dami natin pamahiin. Pag Saturday, patay daw ang Diyos. Kaya kung ano-ano mga ginagawa, iinom, walwal, kung ano-ano. Kaya pag Resurrection Sunday, madami ding, kaya parang New Year, putukan, inom, kinakamagahan, ang daming aksidente. So, patay ang Diyos, may mga report na naman ng aksidente. We will talk about the resurrection of the Lord Jesus Christ. The Bible tells us na kung hindi ang Panginoon nabuhay mula sa mga patay, we are all most miserable men. Walang kwenta lahat ng ginagawa natin. It's all in vain. We don't need church, we don't need each other. The Bible is not true. Kasi nag-prophesy si Jesus Christ na in 3 days, mabubuhay siya, pero hindi naman nangyari. That means siya ay conman. Alam natin conman? Manloloko. Or nababaliw lang. But the fact is, we believe as Christian that Christ resurrected, nabuhay siya muli sa mga patay. And what it is to us. Now, let us answer those beliefs that try to explain the resurrection na hindi siya totoo. May mga paniniwala na, alam nyo, ang Christianity hindi naman talaga totoo. Ito yung mga posibleng nangyari. Ito yung mga posibleng reasoning, mga dahilan na hindi naman talaga nag-resurrect si Jesus Christ. Now, kung hindi nag-resurrect, nabuhay muli si Jesus Christ mula sa mga patay, again, we are all most miserable men. Hindi totoo ang Christianity, hindi totoo ang kaligtasan, hindi totoo ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Panginoon. That's why, let us talk about it and let's answer those claims. Number 1, some believe Christ nearly swooned. We have, how can we read this word? Resuscitation. Can we say that all together? Resuscitation. Ang sabi, thank you. Resuscitation. Christ nearly swooned or fainted on the cross. Pag sinabi natin fainted, hindi namatay. Ano ibig sabihin? Magkaiba yung namatay sa hindi namatay. So si Kristo, hindi naman daw talaga namatay sa krus. Nahimatay lang siya. And then after that, nung nalagay siya sa tomb, dahil sa tomb doon, malamig. Nung nalamigan siya, nabuhay siyang muli. Hindi talaga siya namatay, so walang resurrection. That is resuscitation. But how can we answer this idea? Now,
kung nandito kayo last Sunday afternoon ng ating special service, it is impossible for a victim o sa isang kriminal. Now, we don't believe that Jesus Christ is criminal kasi ang mga pinapako lang sa krus ay yung mga kriminal. Ang mga Romano, pag sila ay nagsistensya ng mga tao ng kriminal, hindi ka na mabubuhay sa krus. Again, in order for you to breathe on the cross, naalala nyo yung tayo ay nag-Lord's Supper, para ikaw ang maka-inhale, kailangan naka-Y position ka. Para ikaw ang maka-exhale, naka-T position ka. Pag ganun, para makahinga si Jesus Christ, kailangan ng Y position, T position, hanggang siya ay masuffocate, mawalan ng hangin. And then, ang daming ginawa sa Panginoon, blood loss, everything. Hindi ka mabubuhay sa cross. Historically, ang Romano, kumbaga, Antimano, sigurado, patay ka. Hindi ka bubuhayin ng crucifixion. Kaya nga anong gagawin? Babaliin yung buto. Kasi pag nabali na ang buto sa mga paa, hindi ka na makaka-T position, hindi ka na makaka-exhale. At pag hindi ka na makaka-exhale, hindi ka na maka-inhale, kasi bali na yung buto mo, bali na yung mga limbs mo, anong mangyayari? Mamamatay ka na. Pero nung nakita ng mga Romano na si Jesus Christ ay patay na, hindi na nila binali kasi patay na eh. Anong ginawa? Tinusok si Jesus Christ sa gilid. And in prophecy, sabi ng Bible, no brokens will be broken sa Panginoon, kundi siya ay ipipierce in His side at maglalabas na tubig at dugo. So it is impossible for a victim or a criminal to survive the crucifixion of the Romans. Another one. What is that, Sister Steph? Hallucination. Let's say it all together. Hallucination. Sabi ng mga nag-claim na hindi totoo si Jesus Christ na buhay mula sa mga patay. Nag-hallucinate lang daw sila. Now, hallucination, that is possible sa mga iilang tao o isang tao. Wala sa science, hindi pwedeng mag-hallucinate ng sabay-sabay at ng iisang event at ng isang persona lang. It is very impossible. How many men witness the resurrected Christ? 500, more than 500. Do you think sabay-sabay sila nag-hallucinate? Dalawa lang. Either totoo talaga si Jesus Christ or kung posible ang hallucination sa isang event at isang tao lang. And we know for sure, hindi sila nag-hallucinate. Talagang nakita nila ang resurrected Christ. Are you with me? You're still there. Amen. Number 3, we have spiritual materialization. Kasi nung araw, may teachings na ganito. Bago pa dumating si Christ, ang mga philosophers, Plato, Stoics, Aristotle, may tinatawag silang evil. All matter is evil. What is matter? Anything that occupies space and has mass. So eto, matter. Lahat ng matter evil. Now, if all matter is evil and body is matter, therefore, Christ cannot be what? Cannot come. Hindi siya pwede magkatawang tao kasi evil din ang body. So sinasabi nila, hindi si Kristo, nung bumaba siya dito sa lupa, hindi siya nagkatawang tao, siya ay espiritu lang. Kaya hindi mo siya mapapatay at wala talagang resurrection. And that is not true. The Bible tells us in 1 chapter 4, verse number 1, Beloved, believe not every spirit, but try every spirit whether they are of God, because many false prophets have gone into the world. If any man say that Christ came not into the flesh, pag may nagsasabing, siya ay hindi nagpasalaman, siya ay merong espiritu ng Antichrist at kung silang paniniwala. Now, the apostle themselves address this Gnosticism na nagsasabi na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Another one, they said, it's all just myth. Ano ang Tagalog ng myth? Myth. Haka-haka. Hindi totoo. Now, Gospel writers record in Matthew chapter 27, anong ginawa ng mga Jewish na mga leaders? Nagbayad sila ng mga tao para sabihin na si Kristo hindi naman talaga nag-resurrect, na ganito, ganyan, ninakaw lang ng mga apostol yung kanyang body.
But we know and we believe this is not true. Matthew himself record this fact. Another one, removal of Christ's body. Now, sabi nila, hindi naman talaga nag-resurrect si Christ. Tinanggal lang nila yung body ni Christ doon sa tomb para pagmukain na nag-resurrect ang Panginoon. Tingnan natin, sino-sino yung mga taong pwede nating pagsuspetsyohan, maging si ano muna tayo, si Detective Conan. Sino-sino yung mga taong pwede nating gawing suspect na nagnakaw ng katawan ng Panginoon Kristo? Una, mga disipulo. But, in the Bible, makikita natin nang si Kristo ay namatay. Hindi pa siya namamatay. Doon pa lang sa Garden of Gethsemane, ano nangyari? Nagkulasan na ang mga apostol at ang mga disipulo. Sabi na nga sa Prof, I cannot imagine. We don't know for sure what happened when Christ was arrested in the Garden of Gethsemane. Ano nangyari sa mga apostol? Maybe nagtago sila, maybe kasi hahantingin sila, takot na takot sila, na-depress sila, doon sila ng anxiety. Hindi ni-record sa Bible. Pero ano nangyari? Bukod kay John, na sumunod sa Panginoon, sunod sa krus ng Kalbaryo, ang mga apostol ay nagpulasan. Now, sila ay nagtatago mula sa mga Romano. Why? Kasi baka sila din ay patayin. Sapagkat tagasunod sila ni Kristo na nagsasabi na siya ay king, and for the Roman Empire, there is no king but Caesar. So, hindi po ang mga disipulo. Another one, the two Marys. Now, dalawa kasi yung Mary. Babasahin natin sa Bible. Si Mary Magdalene at isang Mary. Yung dalawang Mary, ginuha yung katawan ni Kristo. Ang sabi ng Matthew chapter 27, yung pang-seal dun sa tomb, ano? Kurtina? Hindi, ano po? Malaking bato. And according to history, it is impossible para sa babae na, o dalawang babae na i-remove yung stone. Kailangan mo ng maraming kalalakihan upang i-remove yung stone. And the two Marys cannot do that. Another one, Joseph of Arimathea took it. But no, ilalagay ni Joseph of Arimathea ang kanyang buhay sa kamatayan kung gagawin niya ito. So it's not Joseph of Arimathea. Another one, the Jews took it. But kung ang mga Hudyo, yung mga religious leaders yung kumuha nito, bakit nung marami nang naniniwala kay Jesus Christ na nag-resurrect, hindi nila nilabas? Hindi naman totoo yung resurrection. Ito yung katawan nyo, tignan nyo. Hindi. So, hindi sila ang kumuha. The Roman soldiers took it, no? Ang mga Romano, sa history, pag meron silang order, order is order, at pag hindi mo sinunod, mamamatay sila. And we know, walang kumuha ng katawan ng Panginoon. The stone was rolled away. Binuksan ng Panginoon ng kanyang mga mata. Nagkaroon muli ng hangin mula sa kanyang mga ilong. At siya ay nabuhay muli mula sa mga patay. Why? Sapagkat siya ay Panginoon. So itong mga theories na to, hindi to totoo. Tingnan naman natin yung mga ebidensya. Sabi nyo, evidence. Evidence. Yan. Evidence, mga ebidensya. The evidence for the resurrection of Jesus Christ. Number one, we have the empty tomb. Since 2,000 years ago, until now, 2026, the tomb is still empty. Wala doon ang katawan ng ating Panginoon. Hinahanap ng dalawang Mary, si Jesus Christ. Sabi ng anghel, He is not here, for He is risen. And He said, look, tingnan nyo. Kung saan nakahimlay ang Panginoon, wala na siya doon. Another one, number 2. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Empty tomb. Mula ano na hanggang ngayon? Another one, the numerous post-resurrection appearance. Bakit totoo ang resurrection? Because of eyewitnesses. Can you please say to me, say it all together, eyewitnesses. Hindi mo pwedeng pagbulaanan ang mga saksi, ang mga nakakita sa Panginoon. Nakita siya ni Mary
Nakita siya ng mga kababaihan. Nagpakita sa kanya si Peter. Nagpakita ang Panginoon sa dalawang disipulo dun sa road to Emmaus. Nagpakita ang Panginoon sa mga disipulo sa upper room. Nagpakita siya kay Thomas. And when Thomas, doubting if Christ was resurrected, sabi niya, kung hindi ko mailalagay ang aking mga kamay sa kanyang gilid, hindi ako maniniwala. Kaya ano nangyari? Nung namasdan, sabi ng Panginoon, Thomas, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking gilid. Tignan mo ang aking mga kamay. Ano sabi ni Thomas? My Lord and my God. Sabi niya kay Thomas, mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit naniniwala. Nagpakita siya kay John and Peter. Nagpakita siya sa 11. Kasi si Judas patay na this time, nagpakamatay. Bumili siya ng, napunta siya sa, nagpatiwakan, nagpakamatay. Wala na si Judas this time. Nagpakita siya to a whole company of believers, more than 500. At nagpakita siya kay Paul. So, maraming pagkakataon na ang Panginoon sa Kristo nagpakita sa mga taong matitino ang isip at hindi naghalusin. And that will lead us in number 3. Number 3, another evidence, the changed life of the apostles. Look at that. Kung hindi totoo ang isang bagay, bakit ka mamamatay para dito? Uulitin ko. Kung hindi totoo ang isang bagay, bakit ka mamamatay para dito? Pero kung totoo ang isang bagay, katulad ng pag-resurrect ng Panginoon, they gave their lives for Jesus Christ. Tsaka alam nyo, nung nag-aaral ako ng history, church history, kaya pala ang maraming martyr, for them it is the highest form of discipleship. Kung sa Muslim, ang highest form na pagsunod kay Allah ay yung, alam mo na, mga bagay na ginagawa nila ng mga extremists. Sa mga Christian, first century, highest form of discipleship of following Jesus Christ is to die for Jesus. Why? Because they know that it is true. Kaya mga kapatid, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, itong pagsisimba natin, kung hindi talaga ang Panginoon nag-resurrect mula sa kamatayan, ito ay walang kabuluhan. Pero, totoo ang Panginoon, buhay siya. You ask me how I know He lives. Brother and sister in Christ, He lives within my heart. Naalala ko nung maaga ko nakakilala sa Panginoon, 15 years old, very young. Siyempre mas bata sa'yo, Brother Roy, dito ka na, nang bata ka pa lang. Anong mga edad ka? 14, no? Nakakilala, praise the Lord, nakakilala sa Panginoon. Pero before niyan, marami ka pa rin mga pagkakataon na naaalala mo nung buhay natin wala pa tayo kay Kristo. Parang gusto mo na lang matapos ang buhay kasi paulit-ulit na lang. But when Christ came sa buhay natin, it's never be the same again. Agree ba kayo? Kasi little by little, pag tinignan mo yung Ria na 10 years ago, medyo may change. Hindi ganun, pero little by little, binabago tayo ng Panginoon. Maniniwala ako kapag ang tao nakakilala sa Panginoon. Nang una niyang binabago ni Lord yung pagsasalita lalo na yung pagka-curse. Mawala, yung pag nagmura ka, parang deep inside of you, parang mali sorry Lord. Ngayon mawala na yung pagmumura sa baba mo, yung bibig mo ba? Pero magmura ka pa sa isip mo. Hindi ka na nagmumura sa bibig, nagmumura ka pa sa isip. Pero later on, babaguhin ka ng Panginoon. At pag makita mo yung sarili mo, hindi na ako katulad ng dati. Kasi meron ng Panginoon. Di ba yung mga jablo, sasapi sila, aalis muna sila, sasapi muna sila sa iba. Sabi ng Panginoon. Tapos, babalik ulit sila doon sa sinapian nila. Pagdating nila, meron ng Panginoon doon sa puso ng tao, hindi na sila makabalik. So mga kapatid, itong buhay na to ay hindi sapat. Alam niyo yung kanta na, mayroon lamang akong, ilan? 1,000 buhay. Sino nakakalam nun? Wala? Sister Paul, aram mo yun? Hindi ako kumakanta ng hindi baptist ang author, pastor. Ito, joke lang. Hindi ko naman alam kung baptist yun o whatever. Diba?
Kung meron akong 1,000 buhay, hindi yon maipagpapalit sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. 70 years, 80 years you will live for the Lord, that's not even enough. Hindi ito sapat. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, I am very blessed. Thank you Lord, kahit maraming challenges, nakakilala tayo sa Kanya. Makikita natin, another evidences, the institution of the Lord's Day. The first Sunday of the week became so special because that's the day na nag-resurrect ang Panginoon. At makikita natin sa Bible, during first day of the week, lagi silang nag-meet to celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ilang araw meron sa isang linggo? 7. Ilang araw sa'yo? 6. Ilang araw para sa Panginoon? 1 lang. Kaya dapat palagi tayong magsimba. Amen. Praise the Lord. Kahit mahal ang gas, magsimba tayo ha. Pero Brother Ray, maganda-handa ka. Wala si Pastor, wala daw pang gasolina eh. Kaya Brian, Brian. Tsaka Jay. Oo. Si Marvin, oo. Jay, sabi ni Marvin, Pastor, sesend ako sa'yo. Mag-pitch ka lang, ayaw mag-pitch. Meron pa, God will provide. Another one, and last, the witness of Jesus Christ. Jesus said in Revelation 1:18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell of death. Now, kung merong isang tao na magsasabi sa'yo, paano siya mamamatay, parang posible pa eh. Mamamatay ako siguro sa cancer. Kasi sabi ng doktor, 3 months na lang ako. May mga taning-taning ng doktor, mga prediction nila, maaaring tama, pero Panginoon pa rin ang nagbibigay ng buhay. So, maaaring mamatay ka sa cancer kasi may cancer ka na. Maaaring mamatay ka sa sakit, o mamatay ka sa aksidente. Pwede nating mahulaan yun. Ako siguro. Pero, Brother J, ang gusto kong kamatayan, yung kasama mo yung asawa mo, matutulog lang kayo. Tapos yun na. Yung bangungot lang ba? Ganun lang. Huwag na yung hindi ka na makilala sa kabaong. Huwag naman yung mga ganun, ano. So pag-pray natin, Lord, kung ako man ay kukunin mo na, huwag naman yung matinding kamatayan. Kasi after na kamatayan, Panginoon, makikita mo si Lord. Now, balik tayo dito. Kung merong isang tao, alam niya kung paano siya mamamatay at yung detalye kung paano siya mamamatay at sino ang papatay sa kanya, at kung paano siya mabubuhay, at kung kailan siya mabubuhay, at pag lahat yan ay nagkatotoo, man, you will give your life for that. And Jesus Christ, He prophesied paano siya mamamatay, kailan siya mamamatay, bakit siya mamamatay, at kung kailan siya mabubuhay, paano siya mabubuhay, at lahat yan natupad. Hindi ka pa ba maniniwala? Kaya nung sinabi ng Panginoon, I will never leave thee, not forsake thee. Kahit wala kang jowa, kahit ikaw ay malungkot, kahit ikaw ay single mom, kahit ikaw ay single dad, kahit ikaw ay malungkot sa buhay, huwag kang magsinungaling sa sarili mo na walang nagmamahal sa'yo. Kasi sabi ng Panginoon, nung sinabi niya, hindi kita iiwan, lagi mo kasama ang Panginoon. Diba? Nung nandun pa kami sa Yahweh, Ambel Business Park, Brother Mike Velarde, Yahweh El Shaddai. Maganda yung isa nilang kanta eh. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Diba? Dumaan man ako sa ano. Bakit? Kasi kasama natin ng Diyos. Pero okay, dumaan sa apoy, binigyan ka ng Diyos ng utak, pambihira. Pag magmumotor ka, mag-helmet ka, mag-seatbelt ka. Yung protection ng Diyos, the means of His protection is that He gave us brain to think para maprotektuhan na natin yung ating sarili. Sabihin mo, sakitin ka. Bakit? Puyat ka ng puyat eh. Hello? Lagaan nyo sarili nyo. Hindi mo si Nanay Lota, lakas-lakas po. Kain ng gulay, matulog ng maayos. Andiyan pa kayo mga kapatid? So, bibilisan natin ito ng konti. Ang oras natin ay 11:09. Let's look at the facts concerning the Lord's resurrection. Makikita natin that Jesus rose personally from the dead. Sabi ng Biblia, He is not here, for He is risen, as He said. Come and see the place where He
lay. The resurrection of Jesus Christ was personal. Another one, visible. Jesus rose bodily. Mismo, hindi siya nag-resurrect spiritually. Nag-resurrect siya bodily. Merong katawan mismo. He was resurrected bodily from the dead. And another one, Jesus rose visibly from the dead. Because it is a person, and there's a matter, there's a body, that means that is visible. Kaya nga, nakikita siya ng mga tao at naahawakan siya. Another one, the resurrection of the Lord Jesus Christ was accomplished by the power of the triune God. Bakit nag-resurrect ang Panginoon? He was raised, number one, He was raised by the Father, raised by His own power. The Father, the Son, and also quickened by the Spirit and the Holy Spirit. Meaning, the Holy Trinity, they were involved raising. Okay? Ang Holy Trinity, involved sila sa resurrection. And let's talk about the Jesus Christ post-resurrection body. Ano ang itsura ng kanyang katawan? It was different from His pre-resurrected body. It's not always recognizable, had variableness in form, and could disappear. Makikita natin, nung nagpakita siya kay Mary, hindi siya na-recognize. Napagkamalan pa siyang hardinero. Kala niya hardinero si Jesus Christ. Pangalawa, His disciples did not recognize Him at the seashore. Nung sila ay nasa pangpang, hindi nila na-recognize nang una si Kristo. Pero nung na-recognize nila si Kristo, si Pedro, very impulsive, tumalon siya mula sa kanyang boat at pinuntahan niya ang Panginoon. Number 3, it is evidently had some variableness in form. Maybe pa iba-iba. And He could pass through the solid matter. So meaning, kung ayan pa der, yung body ni Kristo parang tumatagos. So ganun yung tinatawag na glorified body. Someday, sabi ng Bible, we shall be like Him. Magiging katulad niya tayo. Ibig sabihin, yung resurrected body of Christ, magiging ganun tayo. Very perfect. So, another one, He could disappear. Yung bigla siyang nawawala. Yan yung situation ng body ni Christ after ng kanyang resurrection. Okay? Andiyan pa tayo mga kapatid? It was in many ways similar to His pre-resurrected body. Si Kristo meron ng flesh and bone, could partake of the food. So kahit siya ay nasa resurrected body na, kumakain pa din siya, merong flesh and bone, and He could be recognized at times. And then, kung gusto mong malaman ano ang itsura natin pagdating natin sa langit, sabi ng Bible, magiging katulad niya tayo. Ganito din. Pastor, kakain pa ba tayo sa langit? Yes. Kasi si Lord, He could partake of food. Sabi niya sa mga disipulo, come and dine. And this is interesting fact related to His resurrection. It affirmed His deity. We, Pilgrim Bible Baptist Church, declare that Jesus Christ is God. Kahit gaano pa kaganda yung simbahan mo at sobrang dami ng miyembro mo. Pero pag ang turo ng isang simbahan, si Kristo ay tao at hindi sa Diyos, ito ay maling simbahan. Paano ka ililigtas ng tao? Hindi na dumamawa si Kristo kasi kaya pa lang iligtas ni Sister Ria. Si Sister Julie kasi tao lang din naman. Si Kristo ay hindi tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pinatunayan ng Panginoon. The Bible says, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. And last but not the least, without the resurrection, without it, kung si Kristo hindi nabuhay mula sa mga patay, we all would be yet in our sins. Tayo ay nag-i-stay pa din sa kasalanan natin at tayong lahat ay mapupunta sa impyerno. How comforting is that? And in our application, ikaw at ako, meron tayong pinakamalaking problema. Your greatest problem is your situation, your soul. Mapupunta tayo sa impyerno kasi makasalanan tayo. Maganda yung performance, si Ginoong mabuti. Ganto, mabait ka, ganyan, ganyan, ganyan. Compare mo, kung merong pupunta sa langit, ikaw yung number 1 kasi mabait ka. Pero sabi ng Bible, because we are sinners and God is holy,
all sin and have come short of the glory of God, we will all go to hell. Tayo ay nasa kasalanan pa rin, ay we will go to hell. But this is good news. Anong sabi ng Biblia? Punta tayo sa Romans chapter 8. Last verse natin. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, dyan pa pa? Dyan pa, buhay pa. Romans chapter 8. Verse number 31. Look at that. What shall we say then? Say to these things. This is a rhetorical question. When we say rhetorical question, a question that doesn't need an answer. A question that doesn't demand an answer. Hindi na natin kailangan sagutin kasi obvious na yung sagot. Ano ang masasabi natin sa mga bagay na to? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sa atin, sino ang makakapaglaban sa atin? At ano ba ang ginawa ng Diyos? Now, ladies and gentlemen, let me remind you again what Christ did, what God did on the cross. Verse number 32. He that is spared, hindi niya ipinagdamot, hindi niya ipinagkait. That spared not his own son, ang kanyang sariling anak, but delivered him up for us all. Kundi ibinigay si Kristo para sa atin. Now, look at this. This is amazing. Si Pastor lagi nag-iisip, ano kaya mangyayari sa mundo? Paano kaya tayo makakasurvive? Ang LPG, 1.6 na. Ang diesel, magwa 170, 190. Aray ko, Brother Marvin. Maglakad. Siguro mag-i-e-bike na lang kami papunta dito. Or kaya, meron ba kayong kabayo, Brother Jomari? Kabayo o yung... Sa probinsya, maganda yung Kalabaw ba? Tapos meron yung para August ba na kawayan. Masaya yon. Pupunta kami sa bukid, nakagano lang, sa Cagayan. Grabe, sobrang taas na ngayon. Wala naman tayong ibang magsisisihan tayo. Siyempre, wala. Hindi lang kasalanan ng present administration ngayon. Bunga na yan noon at noon pa. Kasi may tinatawag na generational curse sa Bible. Wala. Lubog tayo. Hindi pa nag-Armageddon, hindi pa nagdi-tribulation. Wala na, ang Pilipinas. Baon na sa utang, baon na sa gutom. But kahit ganito yung naiisip ko, kahit ganito yung naiisip natin, let me encourage mo yung mula sa salita ng Diyos. Kung si Jesus Christ nga hindi pinagkait ng Panginoon, and look at that, how shall He not with Him so freely give us all things? Kung ang kaisa-isang anak ng Diyos hindi niya pinagkait para sa'yo, paano kaya yung pangbigas natin, yung pambili natin ng ulam, yung pambayad natin sa bills, pambayad natin sa internet, pambayad natin sa tuition, pambayad natin kung saan-saan, walang katapusang pambayad, lahat yan ibibigay ng Panginoon. I really believe that. Even though sometimes I doubt, Lord, how? Pero pag wala ka ng budget, makikita mo ang amazing provision ng Panginoon. Another one, this resurrection is very comforting to us. Kasi totoo to. Ang sabi ng kanta, because He lives, dahil si Kristo buhay, all my fear is gone. Wala nang takot. Now, let me ask you this question. Ano yung mga takot natin sa buhay? Alam niyo, natakot ako. Kasi si Sophia, iba yung kanyang paghinga, parang namumula na hindi makahinga. Sabi ko, mami, dali na natin sa ospital. Kasi mahal na araw, walang mga doktor Pero meron naman pala. Nakakatakot yung mga ganun. Mamatayan. Oo nga pala, no, pag-pray natin si Sister Mary Grace at ang kanyang pamilya, yung kanyang lola na namatay na rin po kanina umaga. Mamatayin ka ng anak, mamatayin ka ng pamilya, nakakatakot. Pero dahil buhay ang Panginoon, sabi ng kanta, sabi ng Bible, papawiin nito yung mga takot natin. Because I know He holds the future.
Alam ko, Lord, hawak ang mga future. At ang puso natin ay magiging panatag. Kasi buhay ang Panginoon. So this Resurrection Sunday, nawalalahanin natin na ang Panginoon ay nabuhay muli mula sa mga patay to save us from our sin and to save us from fears, everything. Meron tayong comfort sa Kanya. So stand up and let's pray. Father in heaven, we are so grateful. Hindi mo po ipinagkait ang iyong kaisa-isang anak, kundi binigay niyo po siya para sa aming lahat. Lord, a lot of times, kami po ay kinakain ng aming mga takot, kinakain ng aming mga pag-iisip, kinakain ng aming pagdududa. But once again, Lord, you remind us that you will provide, that you will be there for us, no matter what. Salamat po, Ama. Mga kapatid, a lot of times, you're doubting God. Lord, will you? Could you? A lot of times, we fear. A lot of times, we overthink. Na para bagang hindi na tayo tutulungan ng Diyos. May I rebuke you and remind you, brother and sister in Christ, that is sin. In that sin, you must ask for forgiveness. Why not talk to God? Why not be honest to Him? When He said, casting all your cares upon Him, it means ibigay mo lahat sa Kanya. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang Panginoon ay palaging nariyan sa atin. Why not come forward and kneel down? Kausapin natin ng Panginoon, Lord, pawiin niyo po yung mga takot ko. Yung mga pagdududa ko, ang dami kong iniisip sa buhay. Lahat po ito ay nilalaga ko sa iyo. Meron ba tayong mga karamdaman? Meron tayong mga hinihiling kay Lord? Why not come forward? Will you please come? Or pray? And let's have a private moment with the Lord. Bigay natin lahat sa Kanya, lahat ng ating alalahanin. Father, we commit to you all our cares, all our doubts, all our fears. And thank you for comforting us. Thank you for loving us. You gave your Son, our Lord Jesus Christ, who died on the cross 2,000 years ago. Lord, if it's not for your grace, your love and mercy, we're still in our sins. We will go to damnation. We will go to hell. But because you love us so much, you save us. Thank you for these great fruits. Father, I pray that may you bless your children. May you provide all of our needs in this crisis, in these trying moments. We pray for our country. We believe that there's still hope because we have you. A lot of Christians praying right now, Lord. We're praying for every one of us na maging faithful po kami until the end, until we'll go to you, O God. Salamat po. Nalain ko po na pagpalain niyo po lahat ng nanay, tatay, mga kapatid, mga young professionals, college students, high school students, mga lahat ng mga ministry na pinagkatiwalaan niyo po sa amin, maging tapat po kami. Salamat po sa encouragement this morning. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Are you blessed this morning? Amen. Amen. And today we will sing Because He Lives. Because He Lives.